Magandang umaga po ng inyong lahat. And this morning we're learning the Word of God taken from the book of Matthew. Matthew chapter 11 verse 28. Kung na ka mo yung mga Biblia, pakibukas na lang. Mateo, kapitulo 11, versikulo 28. A short passage and reading it in English. Kung na ka mo yung mga Biblia, pakibukas na lang po. Matthew chapter 11 verse 28. And the Word of God says, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Doon kamo kanako, kamong tanan na nabudlayan, o gikapula na, kay hatagan ko kamo o kapakulayan. Napakasimple na salita ng Panginoon. Sa kanimo Diyos, itak na sa kabuntagon. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we have gathered together to worship you. Salamat Ginoo sa imong kanakan na gitugyan kanilang ilang oras ang adlaw para sa pagsimba kanimo. Bless us, O Lord, and give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, ang mensahe na binasa natin ngayong umaga, it contains the greatest invitation of God to man. Ang pinakadakilang imbitasyon ng Panginoon sa tao. At batay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, the Word of God says, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Dako kayong imbitasyon gikan sa Ginoo para kanatong tanan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagala, nabibigatan sa inyong mga pinapasan ng mga problema, dahil bibigyan ko kayo ng kapahingaan. You see? Now, noong nakalipas na mga linggo, marami ho mga prayer request na dumating sa akin. Mga prayer request tungkol sa mga taong labis na naghihirap sa matinding karamdaman. Daghang kayo ng masakit karon na experiensyahan sa mga Pilipino dito sa Japan. Pero sa kasalukuyan, hindi pa nila alam kung anong uring sakit yung kanilang dinadala. Sabi ng iba, ilang bisis na daw, palipat-lipat na sila ng mga doktor at hanggang ngayon, wala pang diagnosis. Hindi pa nalalaman kung anong uring sakit yung kanilang dinadala ka. Lalong bumabigat yung kanilang pakiramdam. Dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi nila alam kung kanino sila pupunta para makatulong sa kanila. From Gifu down to Minokamo, maraming tumatawag. At isa sa mga may sakit, nagdesisyon na siya na pupunta sa albularyo. Ngunit, napigilan siya dahil sa kakulangan ng pira. Kasi nag-usap siya sa albularyo, sabi ng albularyo, magbigay ka ng down payment na siyam na lapad. Siyam na lapad. At hindi pa niya alam kung ano pa ang iba't ibang gastusin kung magsimula na ang paggamot sa kanya. Kaya sa ganitong usapan, gagaling man ho yung pasyente o hindi, tiyak makapagbabayad siya ng siyam na lapad at mas higit pa niya. You see? Yun ho ang natawag na narinig ko. Now, kung lunas man ang ating pag-usapan tungkol sa ating mga problema, bakit pa ba tayo mag-eksperimento? Why do we have to experiment? Bakit subukan pa man natin yung mga walang katiyakang pamaraan na inalok ng mundong mapagsamantala at mundong mandaraya? Why do we have to experiment? Sa halip na mag-eksperimento, bakit hindi natin tanggapin ang dakilang alok ng Diyos? Batay sa binasa natin ngayong umaga, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at napapagalman o nabibigatan, dahil bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Everywhere in the world, every Filipinos, mayroon tayong kanya-kanyang mga problema. At ang problema niyan, minsan walang nakakaalam kundi tayo lang. Kasi nahihiya tayong isabi sa ibang tao. Kaya minsan, pumunta tayo at lumapit tayo sa mga taong akala natin nakakatulong,
Pero minsan, pinalantala ang hanap nila sa atin. Kaya, ang mensahe na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatan, Jesus is all we need. Si Kristo lang ang ating tanging kinakailangan. Yes, si Kristo lang talaga. Kaya ang background sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, sa Old Testament, ang mga pari, mga elders of the church at otoridad ng reliyon noong unang araw ay nagbibigay ng maraming mga standards. Maraming mga utos kung paano tayo bilang tao maging katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. People in the past, the priests and all others, the authority of religion, nagbigay sila ng standards. Sabi nila, ito dapat kayo, ito ang gagawin mo para maging malapit tayo sa Panginoon. Kaya, ang sentro dito, pinagsikapan nilang maging mabuti para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. They're trying all their best to be good in order to be acceptable to God. Ngunit nang dumating sa Panginoong Kristo bilang ating Diyos na pagligtas, nakita niya ang paghihirap ng mga tao. Alam ng mga tao na pinababayad sila ng malalaking mga buwis and everything, they were forced to pay everything para lang mahalin sila ng Diyos, para lang mapalapit sila sa Panginoon. Kaya sinabi ni Panginoong Kristo, parang mali na yung ginagawa niya sa isip-isip niya. Sabi niya, come to me! Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoong Kristo, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Yes, we have problems in our life. Marami tayong mga problema sa buhay. Ang tangi natin gawin, let us come to Jesus. Let us come to Jesus. Hindi na kailangan. Dahil nakita ni Panginoong Kristo na karamihan sa mga karamdaman na naranasan ng mga tao sa mundo noon man at hanggang ngayon ay hindi lang physical. It is not only a physical ailment or sicknesses, whatever it may be. Yung mga sakit na yan ay resulta sa kasalanan. Meaning, yung minsan yung ating physical na karamdaman ay resulta sa ating masakitin ding mga kaluluwa. Kaya nagkina o yung ating mga katawan, nagkasakitan tayo dahil masakitin din yung ating mga kaluluwa dahil palayo na tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya, habang si Kristo ay nagmi-ministry sa mundo, itinuturo niya, nangangaral siya para baguhin ang mga paniwala ng tao. Gusto ni Kristo, nagatulo siya para baguhin niya ang pagtungo sa mga tao. Kasi sinabi sa Biblia sa Roma 3:22, that righteousness comes from God through faith in His Son, Jesus Christ. Hindi kita maingon na mahimong mudoon sa Ginoo, hindi pwedeng mapalapit tayo sa Panginoon sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi lang ho ganun. Sabi ni Kristo, sabi ni Pablo, that righteousness comes from God through faith in His Son, Jesus Christ. Kung gusto tayong magsabing, karapat-dapat, sarap ng Panginoon, dapat tanggapin o dapat may paniniwala tayo kay Panginoon Kristo dahil siya lang ang tanging source of righteousness at wala ng iba. Kaya tayo ay pinagwalang sala sa harap ng Diyos, kaya tayo ay maging katanggap-tanggap sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanyang nag-isang anak na si Kristo Jesus. Kaya ito ang ibig sabihin sa Biblia sa Ephesians 2:8-9, that we are saved by grace through faith in His Son Jesus Christ, not of good works. Because, bakit kung good works lang pag-usapan natin? We need boast ourselves. Meaning, kung mabuting gawa ang pag-usapan natin, ipanghambog nato na sa ubang tao. Kasi, kaya kinakailangan, hindi daan sa pahambugan, hindi daan sa ano-ano man. Let us do it sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At ang ating pagkaligtas ay biyaya o bigay ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipagmayabang dahil hindi ito resulta sa ating mabuting gawa. You see? God loves us, when God accepts us, kung tatanggapin man tayo ng Panginoon, kung katanggap-tanggap, maging katanggap-tanggap tayo sa harap ng Panginoon, it is not because we do something good. It is because we have faith. Nananampalataya tayo sa Kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya, batay sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba ang mga mahalagang bagay na dapat nating matutunan?
dito para maging malapit tayo sa Panginoon at maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Unang-una, pag-usapan natin dito, may dakilang invitasyon. There is a great invitation. Nasaan ba? Sino ba ang nag-iimbita? Sabi ni Kristo, "Come to me, those of you who are heavily laden or burdened, and I will give you rest." Meaning, ang Diyos ay nangingimbita. God is inviting. Ang dakilang Diyos ay nagpadala ng imbitasyon sa lahat. For everyone. Hindi pa na imbitasyon. Dakilang imbitasyon. Ang ating Diyos na makapangyarihan na siyang naglalang sa buong sanlibutan. Ang tag-isang Diyos, anak na Diyos, ang ating Diyos na tagapagligtas, na walang iba, si Panginoong Kristo. God is inviting everyone to come to Him. Siya ang dakilang Diyos na tunay na mapagmahal sa atin. God loves us so much, and because of that love, He gave up Himself to die on the cross for us, just to pay the penalty of sin. Tayo sana ang dapat maghirap. Siya ang naghirap para sa atin. Tayo sana ang parusahan ng kamatayan. Siya ang tumanggap ng parusahan ng kamatayan para sa atin. Para lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. You see? Kaya, sino ba ang kanyang inimbitahan? Tayong lahat. God is inviting everyone. Ang invitasyon ng Panginoon ay para sa lahat ng mga naghihirap at nabibigatan sa mga pinapasan nila nating mga problema. Kaya, ang imbitasyon ito ay wala akong pinipili. Maging Kristiyano ka man o hindi. Wala akong pinipili. It is for everyone. Invitation ka galing sa Panginoon. Maging problema man ng pera, problema man ng kalusugan, problema man ng relasyon sa pamilya, problema man sa trabaho, God is inviting us to come to Him. Come to Him. Yun ho ang invitasyon ng Panginoon. Ang lahat ay tinatawagan ng Panginoon na lumapit sa Kanya para magkaroon ng kapahingaan. Malaking bagay yun ang invitasyon ng Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw man yun, kung sino man sa atin ngayon ay may dinadalang problema, kahit anong problema, lahat ng problema na maramdaman natin sa buhay natin, wala tayong dapat lapitan. Dapat lalapit tayo sa nag-imbita sa atin. Lapit tayo kay Panginoong Kristo. Pangalawa, ano ba ang gagawin natin para magkaroon tayo ng kapahingahan mula sa mga paghirap na ating pinapasan sa buhay? Let us come to Jesus. Let us come to Jesus. Ayon sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, the Bible says, "Come to me. Doon lang kamo kanako ingon si Ginoong Kristo." Kaya sa mga naghihirap, sa sakit man na hindi pa natin alam, hindi pa nila alam kung ano ang naging sanhi, kung wala pa mang diagnosis ang doktor, ang Biblia ay hindi nagsabing lumapit kayo sa akin yung sino ang makapagbayad. Walang sinabi ang Biblia niya. Come to me, all of you. Sabi ng Biblia. Kaya, sabi ng Biblia, come to me. We are all invited by God to come to Him. Ang lahat na walang-wala. Para punuin ng Diyos. You see? Ang lahat na may sakit, para pagalingin ng Diyos. Yun ho ang invitasyon. Ang lahat na nagugutom, para mabubusog. Ang lahat na nauuhaw, para magkaroon ng refreshment in the presence of God. Ang lahat na naliligaw, para magkaroon ng paglalakbay sa tamang daan. Ang lahat na may sinasabing tinatagong kasalanan, dapat lalapit sa Panginoon para makapagkumpisal at magkaroon ng kapatawaran. Kasi yung kasalanan na itinatago na lang natin sa ating puso, nagbibigay yan ng napakabigat na damdamin natin. At yun ang mga isa sa mga dahilan na magkakaroon tayo ng problema, ng kasalanan. Yung talaga dapat ating ilapit sa Panginoon. Ang paglapit natin sa Kanya o ang paglapit natin sa Panginoong Kristo ay hindi lang yung pagpasok natin sa simbahan linggo-linggo. Hindi lang yun. Hindi lang yun ang paglapit natin sa Panginoon. Hindi lang yun yung taking part of this, yung tinatawag nating Last Supper. Hindi lang yun. Coming to Jesus means believing on Him as our personal Lord and Savior and trusting ourselves to Him. That He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Him. Siya lang talaga ang tanging nating pag-asa. Jesus is enough for all of us.
Yun talaga ang kinakailangan natin. Tandaan natin ang sinabi ni Panginoong Cristo sa Matthew 9:12. Matthew 9:12, sabi niya, it is not the healthy that needs a doctor, but the sick. Dili daw nagkinahanglan og doktor katong mga tao nga mga maayong lawas apan kadtong mga masakiton. Kung tayo man ay mga problema, may mga problema, physical man o spiritual, all we have to do is to come to Jesus by trusting that He is our God, willing to help, and really He will not leave us or abandon us. Kaya lang talaga ang tanging nating lapitan at wala ng iba. Tayo, sabi ay katulad ng mga tupang naliligaw at nangailangan talaga tayo ng good shepherd. And Jesus Christ is our good shepherd. Si Kristo ang atong tinuod nga magbalantay sa karnero. Tayo ay katulad ng mga tupang sugatan at nangangailangan ng mga gamot. And Jesus is our healer. Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Ako ang inyong Diyos na magpapagaling sa inyo. You see, when we are sick, come to Jesus. Huwag niyong sundin yung sinabi ng isa sa mga tao may problema na nagpaplano na siyang lumapit na nga siya ng albularyo, pero napigilan lang siya dahil naniningil ng down payment na siyang nalapan. You see? Tayo, yun ho, dapat. Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Ako ang Diyos na magtambal sa inyo. Kung tayo nagugutom, come to Jesus. Dahil sinabi ng Biblia, I am the living bread that came down from heaven, and he who eats of me will never be hungry anymore. Ingon siya, ako ang buhay nga tinapay nga gikan sa langit, kinsa ka itong mukhaon ka na po, dili na pagkagutomon. Ako ang buhay nga tumig, gikan sa langit, na kinsa ka itong nagainom, dili na uhawon pag-usap. Meaning, through Christ, daghan kitag mga hunger in our heart, daghan kitag mga thirstiness in our heart, na dili pwedeng tambalan lang sa tubig sa gripo, dili lang pwedeng tambalan ng kagutom na to, dili tambalan sa tinabi, dili lamang. Kundi si Kristo lamang ang tanging makapagbigay niya. Sinabi, I am the living bread that came down from heaven, and the living water, that he who drinks of me will never be thirsty anymore. You see? Yun ho, ang sinasabi ng Biblia, kung tayo'y nalulungkot, ito, maraming nabibiktima nito, maraming gumagawa nito, tandaan natin ito. Kung tayo'y nalulungkot man, kung lalaki ka man, huwag kang maghanap ng babae. Lalo na kung may asawa ka. Kung babae ka man, huwag kang maghanap ng ibang lalaki. Come to Jesus, and He could love you more than you imagine. Yes, really, He could love. Wala. Yung pag-ibig natin, mabuti lang ito. Pag mabuti ka pa sa akin, pag mabuti ito. You see, many times our wife betray us. Many times our husband betray us. But Christ, God says, I will never leave you nor forsake you. You see, I will love you eternally. Ang Diyos lamang ang makapagsabi niyan, I will love you eternally. Pag may magsabi sa, I will love you eternally, I will give you all the stars of heaven. Hula yan. Only God can love us eternally because God is eternal. Ang kanyang mga salita ay hindi natatapos. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Kung sabi niya, I will love you, then He will really love us. And He said, I will never leave you, and He will really never leave us. You see, yun ho ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Pangatlo, ang pangatlong matutunan natin dito, ang Diyos ay may dakilang pangako sa lahat na lumalapit sa Kanya. Ano bang pangako batay sa binasa natin? I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. At sinabi sa Biblia, sa John 6:37, John 6:37, all those the Father gives me will come to me, and I will never drive them away. Katong tanan nga ihatag sa amahan kanako, mudoon sila kanako o dili gud nako sila pahawaon sa katubangan. You see, God really, when He said, come to me, He will never drive us away. Gusto niya na mudol kita kaniya para magkaroon ho tayo ng kapahingaan. The rest. Kaya, ang kapahingaan na ipinangako ni Panginoong Cristo sa ating lahat is an inward thing. Kung saan kaning rest nag-istoryahan ni Cristo din. It is an inward thing. Ano bang ito resulta kung si
Kristo ay maninirahan na sa ating puso. You see, when we believe Jesus Christ and accept Him as our Lord and Savior, and we allow Him to stay and reign in our heart, sa ating mga puso, namumuhay, namamahay na siya sa ating puso, ito'y kapahingahan sa ating puso. Meaning, magkakaroon ho tayo ng rest. Ito'y kapahingaan sa ating isipan. Bakit to? Kasi when we do not have Christ in our heart, kung wala tayong mamasasandalan, wala tayong maaasahan, mapupuno ho tayo ng takot, mapupuno ho tayo ng pangamba. Kaya when Christ is in us, when we receive Him and believe in His name that He can do everything, whatever we need, He can give everything we need, anong mangyayari? We are in peace. Na atay kalinaw, pinaagi sa itong pagtuo diya kay Kristo. Sa nakikita ko, batay sa mga tumatawag, hindi ko naman sasabihin, I judge them. This is not judgment. Sa simple ng pagtingin ko, bakit nagkakaroon sila ng ganong mga problema? Sa tingin ko, malayo sila sa Diyos. Alam mo ba ang puso ng sakit ngayon? Puso na ngayon ang tinatawag nilang GERD. Alam mo niyo anong GERD? Ha? Puso na yan ngayon. Nakikita ko at marami na, unti-unti nang lumalapit. Marami na. GERD meaning, gastroesophageal reflux disease. Meaning GERD. Ano bang ibig sabihin nyo? Meaning yung tao, sa simple na lang ito, no? Ang tao, pag marami kang problema, ano ba ang usual na mangyayari sa inyo? May stress. Ano pa? Hindi ka ganang, wala ka nang ganang kumain. Hindi ka na ganang kumain. Dahil diyan, kulang ka na ng tulog. Kulang ka na ng tulog. Palagi ka lang namumuri. Ano na kayo nangyari? Ano na kayo nangyari? Maraming papasok sa'yo. Kaya ang mangyayari, tataas yung acid natin. Scientific ito. Tataas yung acid natin. Kaya minsan parang nang happy na yung sikmura natin. At minsan, ginagamot lang natin na ng kape. Lalong pataas ng pataas yung ating acid niyan kung kape na gamitin. Lalo na, pataas ng pataas yung acid niyan. At yun ang mangyayari, pataas ng pataas. At minsan, gusto mo nang mag-burp, pero ayaw ka makapag-burp. Anong mangyayari? Sisikip na yung dibdib natin. At ano pa, hanggang sa pataas ng pataas na yung acid natin, pupunta na hindi na makakatulog kasi pag humiga, parang sinasakal. Kaya yung sabi na, Pastor, maghanap na talaga ako ng albularyo kasi kinukulang na ako. Diyos pa rin yun ang mga mag-ingat kayo. Kung mayroon kayo yan, huwag kayong mag-isip na kinukulang kayo. Isa na yan. Dahil wala na tayong hope in our life. Dahil wala tayong pag-asa kasi wala tayong Diyos na mapagsagalan. Wala tayong dayo ng Diyos na makuha ng pag-asa. Ano nangyayari? Down na tayo. And everything na i-offer ng mundo sa atin, tatanggapin na lang natin. Yes, it is. But kung may Diyos tayo, sabi lang, may nabasa akong libro nun sa psychology. Sabi, man search for meaning. Sabi niya, he who has a why to live for can bear almost anyhow. Kung mayroon na tayong dahilan na magpakabuhay, kaya nating kaya nating tuusin yung lahat man ng problema na darating sa ating buhay. Yes, we have the reason to live for. Ano ba ang kabuluhan kung wala kang Kristo sa buhay mo? Wala. Only God can give us the hope that is everlasting. Kasi kung mananalig lang tayo sa sarili natin, pag dito na rin kaya natin, wala na. Bigay na tayo. Yun na nga ang mangyayari. Pero kung may sinasandalan tayong Diyos at inaasahan natin na ayaw talagang bibitaw sa atin, kahit anumang problema na darating sa buhay natin, makayanan natin. Yes, not because of our own strength, but because of the power of God. Because God gave us strength, God gave us the courage, and God gave us the hope. Kahit mamamatay man tayo, we have the hope in Christ. Why? Because He promised us that He will, sabi niya, I will raise you up on the last day. Yes, magkaroon man tayo ng problema, hindi man talaga tayo manatiling buhay sa mundong ito. But kung mamamatay man tayo, kung may Kristo tayo, yes, we have hope because God will raise us up on the last day. Ano mong sinabi ng magnanakaw, yung isang magnanakaw na kasama ni Kristo na naipako sa krus ng Kalbaryo? Ano bang pangako ng Panginoong Kristo?
today you shall be with me in paradise. All of them, three of them, Christ, yung isa at yung dalawa, namatay sila. But yung isa may pag-asa. Dahil napangakuhan siya ni Panginoon, today you shall be with me in paradise. The same is true with us. When we have God in our heart, when we believe Jesus Christ is our Lord and Savior, even if we die, God will say, today you are with me in paradise. You will be with me in paradise. This is a hope. May pag-asa talaga sa mga tao may pananampalataya sa kay Kristo. Kung wala, you see? Kung si Panginoong Kristo ay maasahan kung manirana sa ating puso, siya na ang mamahala sa ating buhay, makakaranas man tayo ng mga maraming problema. You see? While we are still alive, yes, we have problem, but in Christ we have peace. In Christ we have rest. Why? We have rest and we have peace. Why? Because Christ is the Prince of Peace. Siya man ang prinsipe sa kalinaw. At yung kalinaw na yun, yung peace na yan, ay hindi natin makukuha sa kahit anuman, kahit saan man. Ang pira ay mawala, di ba? Kung naniniwala ka na okay ka ngayon dahil maganda ka, maganda ang hugis ng katawan mo, pero hindi yan magtatagal. Maglaho pa rin yan. Kahit malusog ka man, kahit anong banat mo ng bakal na doon, lalaki man yung mga braso mo, pero maging buto na rin yan sa darating na mga araw. Yes, we are. Kaya kaibigan, you see, marami. Kahit man maraming magtataksil, kaibigan natin magtataksil. But when we have Christ, He is our security. And because of that security, we have peace and we have rest. Naatay kapahingan, naatay pag-asa, naatay paglaog kung pinagay kay Kristo. Kaya, because pinagay kay Kristo, nasa isaan that I will never leave you nor forsake you. Stop. And so let us come to Jesus and receive the joy of rest and the joy of peace of Jesus only, Jesus Christ only can give to us. Siya lamang ang makahatag sa ating lahat. Jesus is all we need. Jesus is more than enough for us. Si Kristo, mo lamang ang tanging natin kinakailangan sa ating buhay. Wala nang iba. Ang gobyerno, dili makahatag sa atin yan. Government cannot give us, education cannot give us, women cannot give us, men cannot give us, money cannot give us. Only Jesus Christ could give us that peace and that rest na pinangako niya batay sa mensahe na binasa natin noong umaga. Tandaan natin, kasi Panginoong Kristo ay nangako sa atin ng kapayapaan at kapahingaan. Ano ba ang pangako ng Diablo? Ha? Sabi na, God promised us rest, but the devil promised us riches. And all these riches will just go away. Mawala na natin. Heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. Kaya come to Christ and have peace. Come to Christ and have rest. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nganong gikinahanglan magignato si Kristo sa pagkinabuhi? Why? Why do we need Christ in our life? Bakit kinakailangan talaga natin siya? Batay sa sinabi that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. You see? Kinakailangan natin siya dahil siya ang makapagbigay sa atin ng pagpapatawad sa ating kasalanan na nagawa na natin kahit ilang taon ang nakalipas. Papatong-patong na ho yung mga kasalanan natin. At alam mo, pag yun ay nangyari sa buhay natin, hindi ka talaga mapalagay. You are restless. Kaya kung ano mang itinatago mo, kung natatakot ka sa pulis, pag may magdurbin na lang sa pintuan nyo, sinisilip na pulis tayo. You are not at rest. Yes. Hindi ka natatakot ka talaga. Pag may itinatago ka, pag may magdurbil, hindi ka talaga basta-basta magbukas. Sino kaya ito? Pag may tsapa, mahala ka niya. Meaning, pag may tinatago, but God, kaya niyang pasukin yung ating buhay kahit doon pa hanggang ngayon. Kaya niyang pasukin, meaning, kaya niyang i-erase yun. Through forgiveness. Only God can do that. Kung baga sa computer, ano ang pipindutin natin para ma-erase lahat ng data? Delete, pangisun lang, delete. Wala na yun. Ganon din natin yung Panginoon. Kaya pasukin ang buhay natin mula pa simula. Kaya only God can do that. Kaya we need God in our life for forgiveness of our sin. Pangalawa, kinakailangan natin siya para magbigay ng lakas at patnubay sa ating buhay. Ngayon. Why? We cannot live by our own strength alone.
kaya nga, sabi, kaya ko yan. No, sa bunga lang yan. But no, in reality, we cannot fully depend on ourselves. We need Him now. Kinakailangan natin siya sa ating buhay noon. Kinakailangan siya natin sa ating buhay ngayon. At lalo natin siya kinakailangan sa ating buhay bukas. Why? Hindi natin alam kung ano ang darating sa buhay natin bukas. Ngayon lang, pagkatapos ng ilang minuto, paglabas natin dito, hindi natin alam kung anong mangyayari. But in the hands of God, He knows it. And if we are with Him, He can protect us. Kaya niya tayong panaligdan, sa Tagalog, pagtanggol kung naagitay Kristo sa atong kinabuhi. Jesus is everything and He is enough for us. Jesus is all we need to face our life. Yesterday, today, and forever. Mao na ang katotohanan na kinakailangan talaga natin ang si Panginoon Kristo. Kaya bago ko tatapusin ang mensahe ko, allow me to tell you a short story. May isang mag-ama na meron siyang anak mga 10 years old. Yung tatay nagtatrabaho, yung kanyang anak nag-aaral, at tuwing matapos yung kanyang pag-aaral, umuwi lang yung bata sa bahay nila at inaantay na lang yung tatay niya sa gabi. Habang nandiyan ako yung anak sa bahay, nag-aantay sa kanyang tatay, bigla na ako nasunog yung bahay nila mula sa baba. Eh sa isip ng bata, para may layo sa apoy, umakyat siya sa itaas. At yung apoy, pataas ng pataas, umakyat siya sa bubungan. Nag-iyak na ako yung bahay. Yung bubungan na lang ang hindi nasusunog. Tamang-tama, dumating ho yung tatay, sumisigaw ho yung anak, at nakita ng tatay na doon sa taas ng bubungan. Sabi ng tatay, anak, lumundag ka niyan, you jump towards me. Sabi ng anak, tatay, hindi kita makita. Umuusok-usok naman, nakita ko, usok at apoy. Paano ako lulundag? Narinig mo ba ako? Opo, itay, nandiyan ka sa parang sa harapan ko, hindi kita nakikita. Sabi ng tatay, lumundag ka lang. And I will catch you. In our life, maraming bisis nalagay sa panganib yung ating mga buhay. And God made a promise today, come to me, I will give you rest. We do not know, we do not see God, but God sees us. Nakita tayo ng Panginoon at alam niya ang mabuting gagawin at siya nagbigay ng invitation tayo. Lumapit lang tayo sa Kanya. Coming to Christ means believing Him, accepting Him, and making Him the Lord of our life, and let Him rule our life. Because in Him, we are secure. Yes, we are secure. Sa pamagitan ng kamay ng ating Panginoong Diyos. Come to Him. Whatever situation we have in life. We do not know kung ano bang mangyayari sa atin. Kung may karamdaman ka man dyan na hindi pa nalalaman ng doktor, we do not know and we begin to worry. Magka-stress tayo at lalong lulubha yung karamdaman. But God says, come to me. I am the God that healed you. Exodus 15:20. Ako ang Diyos na magtanggal sa inyo. May mga problema ba kayo sa buhay ninyo ngayon? I invite everyone to stand up and let us pray together. Lord, maraming salamat Panginoon sa pangako mo. You promise us and you invite us to come to you, those who are burdened and heavily laden. Ang ako pagbibigyan mo kami ng kapakapahinga. Hindi namin alam, Panginoon, ano na mangyayari sa ating ngayon. Hindi namin alam dahil napakalamin na may mga problema sa buhay. Minsan hindi na namin masabi sa kahit kanino. But deep in our heart, we have problems, Lord. And we know that you cared for us and you love us so much that you died on the cross for us. Thank you, Jesus. Lord, receive us. Receive us. And we know, Lord, you are more than enough for us. Ikaw lang talaga ang pag-asa namin, Panginoon. Receive us. Help us, Lord. Take us away from all this problem of our life as you promised to us. Thank you, Jesus. We ask you, Lord, in your name. Amen. Ngayong umaga,